here, we are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one proud city we welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. 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 Sa tuyang pag-urulayan ang mga proyekto kang syudad, sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinausog na programa kan lambang na genyo ang Naga Ngonian. Naga Ngonian kada Sabado alas 10:30 nin pagkaaga kay ba sinda kakamping Allen Riondaga asin kakamping Nick Motos ang Naga Ngonian. Pasada kan mga bareta. Outstanding Sanggunian Barangay awardees, pinili na. Nakuha kan Barangay Concepcion Pequeña ang primer premyo as in 1 million pesos worth of projects, ang pagiging numero 1 sa pagkakaigwa ng pinakamarhay as in pinakamatibay na Sangguniang Barangay. Nakuha kan Barangay Dayangdang ang ikaduwang premyo as in 700,000 pesos worth of projects. As in nag-ikatulo iyon Barangay Pakol na naipuli man ang 500,000 pesos worth of projects. Pinagpanginutan ni Alcalde Bongat ang okasyon. Yaon man si Vice Mayor Nelson Ligacion na iuman ang may ideya kan Sangguniang Barangay Awards. Mga city officials, sekretaryato awarding body na pinamayuhan ni Profesor Rene Gumba kan GMR Center for Good Governance. Kairiba ang mga miyembro na sinda Profesor Kenji Jimenea kan UNC, SP Secretary Hil de la Torre, Metro Naga Chamber of Commerce and Industry Joe Perez, mga miyembro kan media asin iba pang bisita. Labi-labi man ang kaugmaan kan Sangguniang Barangay kan Concepcion Pequeña sa pakikipag-ulay kan Naga Ngonian News kay Kapitan June Panis. Salamat sa Sangguniang Panlunsod sa pamamayo po ni Vice Mayor Nelson Ligacion asin sa satuya pong alkalde kay Mayor Jan Bongat. Nagkaigwa po ka na programang ini enable program na ang katuyan po maipahiling ka na 27 barangay kan Ciudad kang Naga ang maray na performance ka na Sangguniang Barangay. Gabos man pong mga barangay, anas po nagdidesidir. Alagad, nagpapasalamat po kami na kami po sinapili bilang outstanding barangay, Sangguniang Barangay. Siguro po, ining pagkapili sa mo, may inspirar man si ibang mga barangay na sa mga masurod pong pagtaoning award, sindaman makaka-receive. Katagod ka ini kinaugmaman ni punong barangay Joshua Kid Calieja. Asin kan sa iya mga pag-iriba sa barangay Dayangdang, ulit asindaan ang ikaduwa.
asin nakaresibin in 700,000 pesos worth of projects. Primero po, nagpasalamat kami na kami ang nakakuha. Although pinagis sa proseso, siguro maray man si performance me. Kaya sa iling ko dapat talagang inaako na pwede man talaga makaitasan. Manggana. Ang Barangay Pakol, iyo man na nakakuakan ikatulong premyo. Huli man sa perming pagkakaigwa kaini, nin serye nin mga committee hearing. Ugma, siyempre, dahil may expected na si ginibo mi palan, tipik na trabaho may makakaabot kami sa arong kato. Kaya, mamantin ron may kundi pipiriton lampasan dawa. Yan, para next year naman. Bisita man sa okasyon, iusin da Camarines Sur 3rd District Representative Jesse Robredo as in DILG Regional Director Eloisa Pastor na ipinagrepresentar si DILG Secretary Sinen Sarmiento na di man nakaabot huli man sa kamatayan. Sa pakikipag-ulay kan ang Naga Ngonian News, kay DILG Regional Director Pastor, ito sa totoo lang, ngayon lang ito nagawa and sana matularan ito ng ibang mga local government units sa ibang mga munisipyo at saka ibang mga probinsya dito sa Bicol o sa ibang region. Ito po ang awards night na ito na ginagawa na a commendable exercise of the Sangguniang Panlunsod of Naga. Sila po ang nag-initiate nito. Ito po ay isang napakagandang programa kung saan ang ating mga sanggunian ay nakikita at natututo ng kahalagahan ng legislative body, especially yung support nila para sa pagpapaganda, pagpapaunlad ng ating mga barangay. ang Sanggunian Barangay Awards sa ang primerong pagkakataon na ginibo kan Ciudad sa ideya kan brilyanteng abogado asin ngunyan Vice Mayor Nelson Digacion. Sa obheto na maintrodusir man sa mga barangay ang pagiging competitive kan Ciudad asin matawanan ng pagkakataon na makapagpasar ng mga landmark ordinances asin resolution na mapapakinabangan kan mga konstituente sa mga barangay sa Naga. Para sa Naga Ngonian News, Myra Revilla. Estado kan ubos kun ubos kan Team Naga, pusog pa, sabi ni Alcalde Bongat. Huli man sa tiyempo politikal ngunyan ng mga panahon, natural na magluwas ang sari-saring bareta, mga pakaraot sa marhay ni Ribanan sa Ciudad. Mismong si Alcalde Bongat ang nagpahayag na pusog pa mang maray ang iribanan kan Team Naga, asin ang estado kan ubos kun ubos sa Ciudad. Pinahimutikan man kan alkalde ang mga pakaraot na ini. Mayo pong katotohanan katotoohan sa survey na yan na subuot pigkondusir kan gobyerno lokal kang Ciudad ni Naga. December very busy ang Ciudad, mayo kaming time na magpa-survey kaya magpahapot-hapot sa mga barangay manungod po sa estado kang kaning ubos kung ubos kang Team Naga. Kaya may pong katotohanan ang arugen na barita. Sa ito pong pinakainot na pagpa-survey kang Ciudad, po to, bali ubos kung ubos po. Arayon po ang number 11 sa number 10. Po. So day pa po to na outro. Kaya may pong katotohanan. Unfair man po garo ki Councilor Jun Labadia tapos si Councilor Rian Sidrequentoy na igwang mga non-validated or unverified information o pwedeng sabihin tang black propaganda, tango yan baga, uso naman yan para po madanyaran ang ubos kong ubos, gabos kong gabos. Para sa Naga Ngonian News, Jeff Achas. Mga coaches sa Gymnastics nag-atendir ng sarong seminar workshop. Nagkondusir nin sarong seminar workshop manungod sa Art of Coaching and Officiating Gymnastics ang Gymnastica de Naga kaiba ang Department of Education duman sa Naga City Gymnasium. Ininagpuon ka na kaaging Miyerkules asin matapos ngunya na aldaw nin Sabado. Ang apat na aldaw na aktibidad may obhetong matukdoan ang mga maestro asin maestra nin tamang paggiya sa indang mga estudyanteng atleta sa sports na gymnastics.
Sigun ki project proponent Edna Ruscha, inisaro naman na preparasyon para sa paabuto na Palarong Bicol sa Pebrero 7 hasta 14. Ang objective ng ating 4-day seminar workshop sa Gymnastics on Art of Coaching and Officiating ay para magkaroon tayo ng mga future coaches and officiating officials sa gymnastics. Lalo na nagkakaroon tayo ng maraming mga competition sa Bicol Meet, National, ganon. So, we are preparing them for this big event na darating ngayong February 7 to 13 na Palarong Bicol. Sinda Alexander Tolentino asin Mighty Adolfo, mga national asin international coaches ang naimbitahan na resource speaker sa nasabing aktibidad. Presente man sinda Alcalde Bongat, Education Supervisor for MSEP and MAPED Jobert Narvades, asin si City Sports Coordinator Francis Barha. Para sa Ngonian News, John Breeze. Ciudad ni Naga, labo-labo ang preparasyon sa pag-host ng Palarong Bicol 2016. Ipinagtalaan sa Febrero 7, 2016 ang opening kan Palarong Bicol Ngonian na taon na kung saan ang Ciudad ni Naga iyon magiging host kan palaro. Sa presente halawig na ang mga preparasyon na pinagigibo kan Ciudad. Sa mga anunsyo ni Alcalde Bongat, Ikalawa po, hindi po gigibuon ang Palarong Bicol. Ano po? As in, yan po masikag sa mabot na February 7. Opening. Ano po? But sabihin po, mapreparar ang gobyerno lokal ng Ciudad. Halawin lang po ang preparasyon na ginibo. Puon pa po kang Disyembre, kang kita po pinili na yung venue kang Palarong Bicol. Nagpiprepara na po ang gobyerno lokal ng Ciudad. City Engineer's Office, City School Board, Education, Sports, and Scholarships Office, BMO, ENRO, SWMO, Special Concerns Office, City Health Office, City Hospital, DRRN, Public Safety Office, gabos po mga frontline offices kang Ciudad ni Naga. Nagtatrabaho na po para po sa Palarong Bicol. Para po pagprepara ng mga billeting areas, siriman po kan mga playing venues, ano po, lalo na po ang main playing venue which is the Pacol Sports Complex. sinabi ni Alcalde Bongat na dapat na handang-handa ang syudad para man sa Palarong Bicol, ulit ang Palarong Pambansa, iyuman ang probinsya kan Albay. Alagad ay panggayo handa asin may posibilidad na ang playing venue sa Naga iyup ang gamiton para sa ibang mga sports event. Sa Palarong Pambansa, nagigibuon man sa bulan kan Abril 2016. Nangapunan ng alkalde para man sa clean-up drive sa Pacol asin billeting centers. Katakod ka ini ang Little League Baseball ang gigibuon man sa syudad sa maabot na Marso 28 hastang Abril asin ang playing venue giraaray sa Pacol Sports Complex. Para sa Naga Ngonian News, Myra Revilla. Ciudad ni Naga, tatawanan liwat din honra sa pagkakaigwa ng pinakamarhay na daycare program sa Pilipinas. Mismong si Alcalde Bongat ang maugmang nag-anonsyar na ang Ciudad Naga ang gagawadan nin honra sa pagkakaigwa ng pinakamarhay na daycare program sa enterong nasyon. Ano kay Ma'am Banji Manalo asin ko ang department head na si Ma'am Annabel Vargas. Pero yan ang kinasay. Sabi ko ka muna mag-receive, dahil man po nagtutubot ang national kay po ang dami acceptance speech ang mayor. So araman po nindo pag mga award na yan, dahil man po ako nag-attend. Usually mga ano taga lang. Pero ngunyan, obligado. Kaya mayo po ako sa January 28. Ang Ciudad Naga ang naging pamoso na sa pagkakaigwa kan marhay na daycare program para sa marhay na puturo kan mga kaakian. Para sa Naga Ngonian News, Jeff Achas. Rabies Summit, ginibo sa Naga. Para mabawasan ang kaso ng rabies sa syudad, nagsagibo ang lokal na gobyerno ni Naga sa paagi kan City Veterinary Office nin sarong Rabies Summit kan suudma aldaw nin Biyernes.
Sigun ka City Veterinarian Junius Ella Jr., padagos ang pagtaas kan bite incidents asin numero kan mga stray dogs digdi sa Ciudad ni Naga. Hinhuli digdi, minawat kan sa idang opisina na magtukaw kaiba ang Naga City Rabies Control Council para mapag-ulayan ang makakanigong programa para masolusyonan ini. Ngayong araw po ay nagkaroon tayo ng Rabies Summit kung saan po lahat ng mga agencies na involved directly or indirectly sa rabies eradication ay magkita-kita po dito sa lugar na ito upang sa ganun po ay ma-reactivate yung City Rabies Control Committee and makapag-elect ng bagong sets ng officers sa Federation ng Barangay Rabies Control Committee na kung saan ay sila ang frontliner sa barangay na sumusuporta sa ating programa. Sila yung unang magsasabi sa atin kung may problema dun sa barangay nila. Halimbawa, may nakagat ng aso, sila yung magsasabi sa City Veterinary Office, sila magsasabi sa barangay, sa City Health Office, at ganoon din sila magsasabi na pupunta sila doon sa Naga City Hospital upang sa ganoon mabigyan ng karampatang lunas yung taong nakagat ng aso. Naging tagapagtaram sa nasabing summit si DARFU 5 Animal Health Coordinator Dr. Rona Bernales. Naging partisipantes man ang mga punong barangay, barangay chairperson and health, barangay health workers asing magkakapirang government agencies kan Ciudad. Presente man para magpahiling nin suporta sinda Alcalde Bongat, Vice Alcalde Nelson Legacion asin si Chairman and Committee on Health Elmer Baldemoro. Sa huring parte man ginibo ang reconstitution kan Barangay Rabies Control Committee o BRCC kung saan nagkaigwang eleksyon kan mga panibagong opisyales. Ini sinundan kan reconstitution kan City Rabies Control Committee o CRCC. Para sa Ngonian News, John Reese. Mga bagong sistema sa Bicol Central Station, itinutulod kan bagong Operations Manager. Huli sa tiwala asin kumpiyansa ni Alcalde Bongat kay Roderick Nonoy Reforzado na patukawon asin tawanan additional task bilang bagong Operations Manager kan Bicol Central Station. Pinasalamatan kan opisyal ang lakdang kan alkalde asin dakulang honra man ini sa iya. Sanggunian, igwanin mga bagong prosedimento asin regulasyon na ipinagpasunod si Reforzado. Puon kan siya magtukaw. Igwa pa siya nin tagline na Safe Travel at Bicol Central Station. Punpok ang satuyang pag-assume kan December, pinagibuta po ang gabos na maadalan kung paano pigpapadalagan ang Bicol Central Station, and then inilingta po kung ano ang present na sistema na actually po in place na dahil man sa tuyang General Manager na si Sir Frank Mendoza. So bale po si sa tuyang ng kaipuan na gibuhon, kumbaga madagdagan pa si mga present na services para sa ikararahay kan sa tuyang riding public, especially si inapot ang niya na Bicol Central Station community na kung saan inaagandaan na pagkakasararo kan mga yaon duman sa Bicol Central Station, kaibanta dyan si mga vendors, si mga porters, si mga stall owners, and then mga booking offices, si mga bus drivers, bus operators, si satuyang mga conductor, gabos, pinaghagad na pong sa indang suporta para po sa ikararahay. Sinasabi na po nga na sa tuyang Bicol Central Station is iyan po ang lalawgon, di ba? Lalawgon siya kung sa tuyang syudad dahil dyan mismo na kumbaga na abot o yan ang inot na pigda dudumanan kung sa tuyang mga bisita po. Enot na ginibo ni Reforzado iyon na rikisahon ang organisasyon kan Bicol Central Station. Pinaka-primero tang ginibo, especially ngunyan na 2016, pinagilingta po si organisasyon. Nailingta po na dahil ang satuyang mga pag-iriba kadakli nasa operation,
kan bus terminal. So pinaghinguatan na magkaigwa ning marhay na admin support. Ano po taran ta po bag nasa operation iyan tulong shift na nagdadalagan 24/7. Dapat man itong inaapod na administrative support maitaw tasinda. So ang satuyang Ngonian na organisasyon sa Bicol Central Station, igwa na siyang administrative division, igwa siyang cash division, maintenance division, and then si mga nasa operation nga ni bus terminal. And then nahiling ta pa na siguro mas marhay maging computerized yung mga services kan Bicol Central Station. Medyo nahiling ta po ngunyan, manual pa siya using the terminal pass. Hinguaon ta po na bago po magabot ang June, in place na po ang satuyang computerized system. Hinagad man kan opisyal ang suporta kan mga stall owners. Nakipaghampangan man ang opisyal sa mga ini. Asin tinawon ng solusyon ang nagbutwa na problema. Dapit man sa inom na tubig kan sarong pasahero. Pinaghinguat din si suporta kan mga stall owners para din po ang serbisyo na tinatao kong satuyang terminal. Bako lang itong mga pag-iriba sa City Hall, pati din si mga stall. Ano po ka nakaging simana na nagkaigwa ning actually isolated lang pong problema na dahil sa nainom na tubig medyo nagkulog si tulak. So pinakiulayan ta po si mga stall owners na kung mapapwede maggamit sindanin it's either water dispenser na mineral water ang papainom sa customer or maggamit nin water purifier. Ano po. And napaka-supportive naman kan sa tuyang mga stall owners itong mga kakanan specialmente. Ano po. And then may saro pa po kitang pighagad sa indang Ngonian na upon application or submission kang sa indang mga application for lease, hinagatan din po si saro sa requirements. Ano po itong sa tuyang ito pong sa indang drug test result para po bako lang sa kumbaga sa gabos po applicable sa tuyang mga vendors, sa tuyang mga porters, sa tuyang sa mga empleyado ka mga booking offices, pati po itong mga stall owners, lalong-lalo na po sa indang mga helpers. Kamautan pa ni reforsado na maging Class A ang terminal. Ang pagiging operations manager niya sa Bicol Central Station ang kadagdagan sana sa iyang trabaho. Apwera kan pagiging division head kan Metro Peso asin pamayo kan Migrant Resource Center. Si Budget Officer Frank Mendoza iyo pamangiraray ang General Manager kan Bicol Central Station asin si Ruel Barrios iyo ang Assistant Manager. Para sa Naga Ngonian News, Myra Revilla. City Health Office preparado na sa pagtaon ng libreng bulong sa high blood asin diabetes. Handa ang City Health Office na magtaon ng libreng mga bulong bilang maintenance sa hypertension o high blood asin sa diabetes. Ini ang pinahayag ni Dr. Joffre Melpas sa Naga Ngonian News. Marurumduman na nagpaluwas ng direktiba sa Department of Health Secretary Janet Garin na dapat na magtaon ng mga libreng bulong ang lambang RHU sa may mga hypertension asin diabetes. Basta makapag-enroll ang pasyente sa Hypertension and Diabetes Club. May mga ginibong lakdang digdi si Dr. Paz. Para sa Naga Ngonian News, Jeff Achas. Rinibong mga hobenes tiripon Ngonian sa Jesse Robredo Coliseum. Voters Education asin Electoral Forum, ginigibo. Tiripon Ngonian na aldaw nin Sabado sa Jesse Robredo Coliseum ang hovenes gikan pa sa bilog na rehiyon para sa Bicol Youth Voters Education and Electoral Forum. Ini inorganisa kan Kaya Natin Movement sa pakikipagtabangan naman sa City Youth officials kan lokal na gobyerno ni Naga. Sa entrevista kay City Youth Mayor Ruby Jane Bandola, sa iyang ipinahayag ang obheto kan nasabing aktibidad. Hindi ko po kitang mga invite na speakers, mga political analysts para tabangan po ang satuyong mga kakobenan both in the Naga and as well as the whole Bicol region para po maaraman kung ano daw ang tamang proseso ng pagboto, isay daw ang tamang dapat iboto. Yan, pwede man pong maghapot ang mga participante kung igwasin ng mga gustong i-clarify, gustong ihapot kung ano ba talaga ang kaipuhan kang sarong jóvenes sa political arena ngunyan pong maabot na eleksyon. Kitang in-invite both sa Camarines Sur, sa Albay,
Tapos igwamon po katang mga hali pa sa Masbate, Catanduanes. In-invite po ang buong Bicol region para po magsararok igdi sa Bicol Youth Voters Education and Electoral Forum. Para sa Ngonian News, John Reese. SK Reform Law ikinaugma kan mga dating SK officials. Ikinaugma kan mga dating SK officials ang pagkakapasar kan SK Reform Bill na kung saan pinag-inmendahan ang edad kan SK representation. Asin ginibo na ini po 18 anyos hastang 24 anyos. Ang pag-inmendang ini ang haloy ng kahagadan kan mga nagturukaw na SK officials kainto. Asin nagturukaw bilang ex-officio member sa mga sangguniang bayan, sangguniang panlungsod asin sangguniang panlalawigan. Sinda Kongrehista Jesse Robredo sa Kongreso asin Senador Bam Aquino sa Senado. Iyon ang proponent kan bill na pinagpirmahan man ni Presidente Benigno Aquino III bilang lay. Si Mr. Allen Riondanga na nagtutukaw na pamayo kan City Events, Protocol and Public Information Office CEPIO ang nagheras kan sa iyang kaugmahan sa pagkakapasar kan lay. Ang opisyal ang nagtukaw bilang SK Federation President as in ex-officio member sa Sangguniang Panglungsod kang Naga ka nagtalikod na mga taon. Kita po sa tuya pong pinapayag sa tuyang kaugmahan, kaibanan po si mga alumni kan Sangguniang Kabataan. Tayo ni po haloy naman yung pangiturugan. Maski po kan sa muyan termino pa kan kami SK kan batch 2002 to 2007. Pinagtutulod na po ini yung SK Reform Law na kung saan po pinagtataas na nga ni ang edad kan sa tuya pong mga miyembros ng Sangguniang Kabataan to 18 to 24 years old. Although po maski po nga ning arog kayan, ini po si 18 to 24 years old, ini po si pwedeng botohan, ano? Alagad po si pwede magboto po man po giraray 15 anyos hanggang 24 anyos. Si katuyahan po kanit ang arig ang mga maturukaw na Sangguniang Kabataan members pwedeng magpirma ng kontrata. Takato po baga kang kayo po nagturukaw, ako po kato 16 anyos. Mayo kami ning mayo po kami ning poder na magpirma dahil po nga ni sa rason na kami minor de edad, ano. Pero po ngunyan, sa iraram kang lay na ini, accountable na sa itong mga SK. Meaning criminally, administratively, and civilly liable dahil po sa paglangkaw kang edad. Mientras tanto, positibong sinabi kan opisyal na maugma ang pagkakapasar kan lay, huli ta makakapili na kan mga pinakamatitibay na mga opisyal kan SK. Huli man kan anti-dynasty provision kan lay. Pangadwa po, maugma ini yun, ninhuli ta makakapili kita ning cream of the crop. Ninhuli po ta iniyo sa mga jóvenes na maski po mayong kapas dahil may man siyang political lineage, pwede siyang magkandidato dahil po igwanan ning anti-dynasty provision. Up to second degree of consanguinity, kan isay man pong ilihido o appointed official of the government, kung ansa indo pong mga aki si mga aki nindano, dahil na po yung pwede magkandidato. Ang reformang ini kan SK representation ang nagtatauman kan patas na oportunidad duman sa mga jóvenes na igwaning kakayahan asin pwedeng magpakitang gilas maski mayo sindanin mga paryentes na mga darakulang politiko. Si Kagawad Elmer Baldimoro kan Barangay Concepcion Grande nakabali man sa primerong batch kan SK Federation asin nagtukaw bilang SK Barangay Kagawad. Anong pahayag man ng kaugmahan sa pagkakapasar kan lay huli sa nagkakapirang rason. Siya nagtukaw asin naging SK Kagawad mo na antes naging punong barangay asin City Councilor. Dako lang pasalamat na naaprubahan yung SK Reform Act dahil pirang taon na po mayo kitang youth representative sa mga Sangguniang Barangay, Sangguniang Bayan, and sa Sangguniang Panglalawigan na hinihiling po na kaipuhan itong may boses talaga mga jóvenes sa pamamahala kang gobyerno. Bilang pong dating SK Kagawad, nagpon po kita bilang ilihidong pinakababang posisyon sa barangay SK Kagawad. Naugma kita na napirmahan na ni Presidente itong SK Reform Law na primero po pig-adjust si edad from 15 naging siyang 18 to 24. Tapos ang mga miyembro kang katipunan ng kabataan from 15 to 30.
So ini po dakulang bagay dahil ang mga 18 years po old po na mga jóvenes kaya niya na makisabayan sa mga debate sa sanggunian. Igwaman in mga advantages na nakapalaman sa lay dapit man sa anti-dynasty provision. Ito po tong sa iling ko po kamarayan na itong part katong law, itong may anti-dynasty nakabali duman provision dahil kung aki ka po kang alkalde, aki ka kang konsihal, aki ka kang kapitan, aki ka kang kagawad or up to the second degree duman bawal. So matatawan pong oportunidad itong mga mayo man sa diring tao. Basta maray ka, potential ka dahil minsan po baga igwang mga maray na potential man kutang magkandidato, ang problema, ang makakalaban niya, aki kang alkalde, aki ni kapitan. So, dahil na siya malaban dahil magabat ang kalaban. Pero dahil po ini sa provision na iyan na pinagbabawal itong mga aki o itong related sa mga incumbent official, matatawan oportunidad itong mga ordinaryong jóvenes. Sindaryon Danga asin Baldimoro ang duwasan na sa mga matitibay na naging opisyal kan SK na sa hobi na edad, pinatunayan na igwaning kakayahan, abilidad asin integridad na napakinabangan kan sosyedad. Para sa Naga Ngonian News, Myra Revilla. In-house training para sa mga nagenyong atleta, nagpapadagos. Padagos ang isinasagibong in-house concentration training kan mga estudyanteng delegados kan Ciudad ni Naga para sa paabuto na Palarong Bicol na mangyayari sa Pebrero 7 hasta 14. Sigun kay City Sports Coordinator Francis Barha, dagos-dagos ang paghahanda kan Naga City Delegation para sa nasabing dakulang sports event. Inyang live-in concentration kang Naga City team for Palarong Bicol sa February 7 to 13 sa Naga. Preparation ta for our team, tangarig magkaugasin din ng rigid training. An in-house concentration training nagpuon kan Enero 9 asin matapos sa Pebrero 4. Para sa Naga Ngonian News, John Reese. Mga sangguniang barangay na may marhay na performance, nginaranan na. Apwera kan tulong mga gumina ng mga barangay sa Sanggunian Barangay Awards. Nayo ang Barangay Concepcion Pequeña first place, Barangay Dayangdang second place, asin ang Barangay Pacol sa ikatulong premyo. Nginarana na ni Vice Mayor Nelson Ligacion ang top 10 barangay na igwaman kan marhay na rating. Isinaysay kan opisyal kun isay ang mga nagkumpwesto kan sekretary at asin Barangay Awards Committee. Isinda Profesor ni Gumba kan JMR Center for Good Governance bilang chairman. Ang mga miyembro na sinda Profesor Kenji Jimenea kan UNC. Sangguniang Panglungsod Secretary Hil de la Torre, asin Joe Perez kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Sinambit ni Ligasyon kung ano ang rating kana sa top 10 na mga barangay. A week before kan original schedule ta po kan Sangguniang Barangay Awards kan December 14, 2015, nagsumiti na po sa Sakuya bilang Vice Mayor asin iuman po ang namamahala po kan Enable Program kan sa indang report indicating the ranking from 1 to 27 kan 27 barangay. And maawat ko pong banggiton itong at least itong top 10 with their corresponding score. And as mentioned, ang first place is Concepcion Pequeña with a rank of with a score of 57.25. And Pandua Dayangdang with a score of 55.375. And then ang Pantulo, yun po ang Pacol with a score of 53.625. Ang pang-apat po, yun po ang Barangay Santa Cruz with a score of 49.2. Ang panlima, Barangay Abella. Dito pa po si Kagawad Frank Sotero. Ang score po niya is 48.775. Ang pang-anom, diit lang po ang diferensya, Carolina with a score of 48.75. And pang-pito, Concepcion Grande with a score of 47.075.
And pangwalo, Barangay Calawag with a score of 44.875. And pangsyam, Ipuan Barangay Libuton with a score of 43.025. And then ang pansampulo, po ang Barangay del Rosario with a score of 41.8. Sigun sa opisyal, igwanin supporting documents na nagpapatunay kung taano man tanakakuasinda kanaw ng bita ng mga premyo. Ang Sanggunian Barangay Awards ang Premier Best na pinaggibo sa Ciudad asin kan magulay ang komitiba, sinabi ni Ligasyon na igwanin mga rekomendasyon asin man mga suwestyon tanganing mas ma-improve pa ang naon ng bita ng aktibidad. Kan magulay po kami kan miyembro kan Sanggunian Barangay Awards Committee, may mga suggestions and recommendations to better improve the Sanggunian Barangay Awards, and I think we will be considering the same for possible amendment of our ordinance. Magkakaigwa pa po kita in meeting with the members of the committee. But for now, igwa na po mga pigme-mention like adding certain categories with respect to the nature of awards that will be given. Like for instance, ngaya mas maray siguro na igwa man in outstanding barangay legislator. O kaya igwa man ngayon in outstanding barangay secretary. So ini po gabos sa tuya pong aadalan as in iko-konsidera, and then we will be submitting our corresponding written recommendation as well as possible proposed amendment to ordinance number 2014-008 and sa tuya pong empowerment and advancement on barangay legislation ordinance. Ano kasyon ang inumaw ni DILG Regional Director Eloisa Pastor ang lakdang na inikan syudad. Para sa Naga Ngonian News, Myra Revilla. Sa tuyang pag-urulayan, ang mga proyekto kang syudad. Sa tuyang tukaron, ang mga impormasyong pangkauswagan. Sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa. Kan lambang na genyo, ang Naga Ngonian. Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 10:30 nin pagkaaga. Kaiba, sinda kakamping Allen Riondaga, asin kakamping Nick Motos. Ang Naga Ngonian. Instead I rose above it all.